Okay. So, good morning everyone. Di-discuss po natin sa inyo is yung Module 24. Lesson title is the characteristic of genuine and counterfeit paper bills. So, ang learning targets natin dito mga kapatid is yung differentiate the portrait of genuine and counterfeit paper bills. So, next natin is demonstrate how to identify counterfeit Philippine money. So, umpisahan po natin sa main print na i-discuss sa atin ni Miss Pabiliar. Miss Pabiliar. Miss Pabiliar, yung main print po. So, ayun, sa main print, in genuine, naka-emboss siya. So, ano naman, sa counterfeit is, smooth and flat lang siya. Tapos, gawa siya sa offset printing. And, ayun, mas makintab. I know. So, ayun daw po yung sinasabi ni Miss Pabiliar sa main print. Ay naka-emboss yung print. Katulad po nito ang example natin sa ating slideshow. Ayan. Naka-emboss yung main print. Hindi tulad sa counterfeited. So, next naman po natin is portrait na di-discuss po sa atin ni Miss Reyes. Miss Reyes? Ang sabi po dito, nakamute ka, Miss Reyes. Pakiulit po. Sorry po. So, sabi po dito, portrait, sa genuine appears like real life. Then, second is the eyes sparkle. Then, third is the tiny dots and lines forming the details for the face, hair, etc. and clear, sharp, and well-defined. So, ano nga ba ang portrait? Ang portrait po is sa genuine money, sa genuine banknote, lahat po ng paper bills natin is makikitaan natin siya ng portrait, which is ang nagre-represent po siya ng historical person dito sa atin sa Pilipinas. Then sa lumang banknote po natin is yung mga former president, yan. Sa like dito sa 500, si former President Corazon Aquino and Benigno Aquino Jr. Then, dito naman po sa new banknote, like dito sa 1,000, Philippine Eagle po siya. Bali, binago na po siya, kaya ginawa na siyang mga endangered species natin dito sa Pilipinas. Then, ang pagkakaiba lang po nila, sa genuine, makikita po natin is yung portrait ng dito sa 500 bill is real life. So, parang totoong-totoo siya. Tapos dun sa eyes naman daw po na sparkled, makikita natin yung mata is, tawag doon, nag-spark ba? Parang pag may crush tayo, ganun, nag-spark yung mata. Tapos sa counterfeited naman, sa counterfeit na papel, yung eyes na is may dot lang. So, pangit tingnan. Hindi katulad dito sa genuine banknote, real life siya tingnan. Then, yun lang po. So, yun daw po yung portrait. Sinasabi lang po sa portrait yung tao o nakalagay sa paper bills natin. Like example, yan po si Corazon Aquino at si Benigno Aquino. And then, pagka sa genuine daw po ay nag-spark pagka ginamitan natin ng UV light. And kapag ka sa counterfeit naman po, hindi po siya nag-spark effect. So, doon natin makikita kung genuine ba o counterfeit yung paper bills. So, next po natin is... Ayun. Huwag pala yung kay Solomon eh. So, next naman po natin is yung watermark. I-discuss po sa atin ni
Miss Reyes. Miss Reyes. Sa watermark po, syempre, isa din po Nakamit ka po ata, Miss Reyes. Sorry to... sa watermark po, syempre, isa din po siya sa security feature natin ng banknotes. Then, sabi po dito, watermark, underneath, the security lace work on the right side of the note is the same on the colored portrait. Sabi lang po dito, meron po ako ditong 500 bill banknote. Yung portrait po natin is may makikita po tayo dito sa right side na blankong side. Pag tinignan po natin siya ng naked eye natin, wala po tayong makikita. Pero once na tinapat po natin siya sa UV light or kahit sa liwanag lang, makikita natin dito yung mismong portrait dito sa watermark na katulad siya ng nakalagay sa portrait. Yan. Tapos makikita din po natin na may 500 din siyang numerical na nakalagay dito sa gilid. Tapos, pinagkaiba naman po nila ni fake money dito. Bali, malabo po yung malabo yung pagkakakita sa shadow. Tapos, pangit, hindi ganun ka-fine yung detail na same dito sa portrait ng isang banknote. Yun lang po. So, katulad po dun sa watermark na nakalagay sa ating slideshow. Ayan daw po yung watermark. Parang shadow dun sa blank space sa ating pera. So, next naman po is yung metallic thread na i-discuss ni Solomon. Ito. May metallic thread. Oh, wait. So, kailangan po ay yung sa portrait. Ulit. Hindi ayaw. Hindi na okay na yun. Ako naman sa metallic thread. Sa metallic thread. So, pasensya na po. Pasensya na po sa technical errors. Pasensya na po, Sir Sammy Stoke. Technical error. Sana masaya pa rin po kayo. Human error. Sana ipasado pa rin kami. So, sabi po dito sa metallic thread, this is a special thread placed vertically on the paper during manufactured. Second, on the surface of the paper where this thread is located are patterns of the short vertical lines. So, yung sinasabi lang po dito, syempre, ito na naman si 500 peso bill natin. Yung metallic thread is makikita siya dito sa right side, katabi ng watermark natin. So, dito sa genuine banknote, yung yung metallic thread, makikita sa pagkaka-print ng money ng banknote natin is naka-insert yung metallic thread. Tapos short vertically siya. Yan. Kita nyo ba, guys? Yon, mas malinaw pa sa kinabukasan. Tapos yung sa counter sa fake naman po is yung pagkaka-print po niya, kung mapapansin po natin, pag hinawakan po natin siya, hindi siya naka-emboss, parang regular printed, lang siya, paper. Yan. Yan lang po. So, yun daw po yung metallic thread. Ito po.
po sana i-discuss ni Mr. Solomon, kaso lang po nagkaroon po ng technical errors. Hindi po ma-play yung kanyang sinend na video. So, nag-backup kami, backup plans. Plan B. So, next naman po is yung colored fibers or the security fibers na aking i-discuss. So, sa colored fibers or sa security fibers, ito yung nakikita nating mga fibers o yung mga hibla sa ating banknotes. Example niyan is yung nakikita natin sa slideshow, yung color red and blue. Kadalasan red and blue yan. Kaya siya. Yung parang may mga hibla sa ating mga banknote. Akala natin dumi lang. Hindi po yung dumi. Malaki po yung role niya sa when it comes sa security ng ating banknotes. Diyan po natin malalaman kung genuine ba yung pera natin o yung paper bills. Unlike sa counterfeit, meron din po sa counterfeit yan. Kaso nga lang po, hindi po siya color red or blue. And sa counterfeit po, madali po siyang mabura. Kapag basa po yung ating thumb o yung ating mga fingers, mabubura po natin yan. Gamit po yung wet hands. So yun lang po yung sa security fibers. So next naman po is lacework design na i-discuss po sa atin ni Mr. Estrella. Mr. Estrella. Hello. Narinig ba? Loud and clear, kaibigan? Yes, loud and clear. Ang lacework design is ito ang para siyang pattern na binubuo ng mga linya, curve, or mga hugis, gano'n. Na nagbibigay siya ng design gano'n sa mga paper. Halimbawa, ayan, kagaya niyan. Ganun. Kadalasang inaano to sa mga simbolo o kagandahan ng mga parang sining ba, gano'n. Ayan o. Yung mga, ayan, yung yellow na yan, parang anong gano'n. Tapos, kadalasan to ginagamit sa mga tela or gamit kahit sa mga malilit na detalye, gano'n. Yun lamang po. Salamat. Yun, maraming salamat, Estrella. Yung sinasabi ni Mr. Estrella, yung mga katulad po niyan sa slideshow, yung mga design po natin sa ating banknotes, hindi lang daw po pala mutiyan. Kumbaga dyan po natin makikita kung genuine yung ating banknotes or the Philippine money. So next po is serial number ay didiscuss po sa atin ni Ms. Reyes. Ms. Reyes. Yan, kala ko naka-mute na naman. So, sabi po dito, serial numbers. First is the prefix letters or numbers are clearly printed. The second po is they have a peculiar style and uniform in size and thickness. Third, spacing of the numbers is uniform and alignment in even. So, meron po tayo dito na ang serial numbers po ay syempre, isa din po siya sa security features ng paper bills natin. Then, pwede po siyang special or rare. May 3 types po tayo na serial numbers, which is si regular serial numbers. Second is special or fancy serial numbers. Then, meron din po tayong third is replacement serial numbers. First po, malalaman natin if regular serial numbers, wait lang pala, turo mo natin kung nasan yung serial numbers. So, meron po ako ditong 500 peso bill. Then, serial numbers, makikita po natin siya dito sa lower right side. Then, dito sa upper left side. So, makikita po natin dito is yung first two na nakalagay dito is letters. Then, same sila ng height. Then, followed by the 7 numbers. Yung nakalagay po dito natin sa module. Then, yung regular serial numbers, ito po yung, regular lang siya. Like, mali. 2, 4,
7 na pala. 7 na kasi dati 6 lang eh. 7 serial numbers, tapos, tawag doon, 2 letters. Tapos, dito naman po sa second, yung sa fancy serial numbers. Sa fancy naman po, madami po tayong types ng fancy serial numbers. We have low serial numbers, which is yung numbers niya is, pag sinabing low, 0, 1, puro ganun lang po yung numbers niya. Then, sunod is high serial numbers. Ito naman po yung mga serial numbers na puro matataas, like puro 9, puro 8, ganyan, puro 7. Tapos sa repeated serial numbers, ito naman po yung serial numbers na katulad ng 1, 2, 3, 3, 2, 1, or 4, 5, 5, 5, 5, 4. Then, sa solid serial numbers naman po, yung all digit numbers dito sa serial numbers ay parang mali. Puro solid siya na puro 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Yan. Tapos sa ladder serial numbers naman po, ito naman po yung pa-increasing siya or pa-decreasing, like 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang maging 7, then 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pa-backward naman po siya. Dito naman po sa birthday or sa significant date ng ating serial numbers, for example po is birthday ko, then ang May, ang number nun ay 05. Then, yung year naman ng birthday ko is 1997. Matanda na ako. Yun po. Tapos sa third po na kinds ng serial number is replacement serial numbers. Which is, eto naman po yung mga serial numbers na halimbawa, may nasunog tayong pera, syempre, hindi na yun tatanggapin sa mga groceries or kung saan tayo bibili, ganyan. Kung may bibilin tayo. Ngayon, pwede natin siyang ibalik sa bangko, then si bangko, ibabalik naman niya sa bangko sentral para palitan yung pera. Kaya, kung mapapansin po natin, yung paper bill natin is pag nagsisimula yung letters niya sa letter Z, ibig sabihin po nun is replacement serial numbers na siya. Pinalitan na siya ng ating bangkong ng sentral ng Pilipinas. Then, yun po ang ating serial numbers. So, kita naman po natin halaga ng serial number. Sobrang important ng role nito. So, next naman po is yung clearness of print na di-discuss sa atin ni Mr. Estrella. Okay na. Clearness of print. Dito sa clearness of print, simple lang. By the word itself, clearness of print dito, tinutukoy lang yung kalinawan ng isang print or ng isang document, ganun. Halimbawa kung gaano siya kadaling basahin or maintindihan. Ayan, kagaya niyan sa may na yan, yung letters na yan, yung Republika ng Pilipinas, ganyan. Tawag dyan is font type or size clear, ganun. Tapos ayan, yung agila na yan, mga mga nakasulat na yan, malinaw at madaling maintindihan, ganun, or makita, halimbawa yung agila na yan, ganun. Tapos yan yung mga number. Tapos yung mga kailangan sa mga yung mga paper quality, ganyan, mga example ng clearness of print, contrast, mga ganyan, resolution, ganun. Yun lamang po. Yun sa clearness of print, yun lang po makikita. Mabilis lang po makikita yung genuine and counterfeit when it comes sa characteristic ng clearness of print. Sa genuine po, mas malinaw. And sa counterfeit po, medyo malabo yung pagkaka-emboss ng mga letters. And then yung signature, yung mga numbers, and then yung portrait, which is the Philippine Eagles. So next po natin is yung
Vignet po pala. So yung Vignet po is hindi po nakasama dito. So i-discuss ko po muna yung Vignet. Yung Vignet naman po, ito po yung lines or dots na nakalagay sa ating banknotes. So ito po ay important role din po. Katulad ganito lang po yan. Sa genuine po is so fine yung Vignet po yung pagkaka-lines or dot sa ating paper bills. Unlike po sa counterfeit na hindi po siya ganun ka-fine or hindi siya ganun kalinaw. Minsan na usually siya, dull, malabo, or poorly printed. So yun lang po yung difference ng Vignet when it comes sa genuine and counterfeit. So next naman po natin is tong color pitch denomination. Sa color pitch denomination naman po is madali lang naman po. Katulad po ng andyan sa slideshow, sa kanya-kanyang paper bills po natin ay merong magkakaiba na kulay. Katulad po sa 1,000 bills o 1,000 peso ay nakalagay po dyan is color blue. And then yung mga portrait o yung mga tao na naka-indicate sa pera na yan is si Jose Abad Santos, Jose Pallanes Skoda, at si Vicente Lim. Yan po sa 1,000 peso. Sa 500 bills naman po is color yellow. Indicate si Benigno si Aquino and si Corazon Aquino. And sa 200 pesos is color green, si Diosdado Macapagal Arroyo. Sa 100 peso is MAV. Huli niya po is MAV. Si Manuel A. Rojas naman po yan. Sa 50 pesos naman po natin is red, Sergio Osmeña. At sa 20 peso naman po is orange, si Manuel L. Quezon. Ayan po, example natin. And ito po yung bagong version ng ating Philippine Banknote Series. Ayan po. Pinalitan na po siya ng endangered species na kadalasan nakikita lang po natin sa Philippines. So, saan ba gawa yung pera natin? Additional knowledge lang po. Gawa po yung pera natin sa 80% cotton and 20% abaca fibers. So, ang height po ng ating mga pera is 7 mm in height. And then, yung lapad niya naman po is 160 mm. So, ang pinakamalit po na or the lowest denomination po natin is 20 pesos. Siya po yung pinakamalit sa height. Additional knowledge lang naman po yun. So, yun lang po yung aming i-discuss. So, Module 24. Ito po mga group namin. So, thank you po sa pakikinig. Papaalam na po kami. Ano po? Thank you po. Sir Sammy, thank you po. Thank you po. Bye po. Thank you.